Isa pong maliwanag na verse sa Bible ang sinabi ni Jesus na ang sino mang hindi ako ikahihiya sa harapan ng maraming tao, hindi ko rin ikahihiya sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng mga anghel sa langit. Okay, ito po ay literal na sinabi ng Panginoon sapagkat alam niya darating ang araw may mga ibang Kristiyano na parang mahihiya sa Panginoon. Yung iba naman siguro hindi nahihiya, kundi nai-intimidate lang din pati doon sa mga tao na pwedeng batikusin sila. Pero ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Remember the night before Jesus was betrayed by Judas. Hindi po ba siya po ay naghugas, kumuha ng basin, hinugasan niya yung mababahong paa ng mga disciples. Okay, sabi niya, kung ako na inyong Panginoon ay ginawa ito, ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. At ito pa yung sinabi niya, mas striking ito. Kung ako ay kanilang inuusig, uusigin din kayo para po sa atin yun mga believers. Maging ready tayo sa pag-uusig. Ito po naman ay tipong kumbaga partner ito ng Christian faith or Christian life natin, no? Hayaan po natin. Unang-una yung mga umuusig, sino ba sila? Mga non-believers, mga unbelievers po yan. So, mga taong hindi kilala ang Panginoon. So, tayo pong mga nakakakilala kay Jesus, hindi po tayo dapat maapektuhan sa kung ano man ang kanilang sasabihin o wiwikain sa atin. Kasi, as expected, talagang ganyan po ang magiging behavior po nila. Okay? May mga ilang ulit ko na rin pong binabanggit. Once, we had a Bible study, mga years back, Then dumating yung anak nung may-ari ng bahay na pinagbabible studyhan namin. Dumaan ba naman, lasing, sabi niya. Pagkakakitaan ba naman niya mga pinaggagawa niyo? Ginanon ba naman kami? So, kung ikaw ay mahina-hina, yung kasama nga namin, parang gusto niyang patulan. No, hindi. Hindi natin ibababa yung level natin. We don't stoop down to their level. Hindi nila alam yung kahalagahan ng ginagawa natin na sinasabi nilang kahibangan. Anyway, sa mundo, itong ginagawa natin ay kahibangan. Pero sa mata ng Diyos, ito po ang kapangyarihan ng Diyos na sukat ikaligtas ng mga tao. Sapagkat dala natin ang mensahe ng biyaya ng Diyos na makapagliligtas sa kanila. Yan ay walang iba kundi ang gospel of grace ni Jesus. Kaya sabi ko po, magpatuloy lang tayo. Huwag tayo ma-intimidate. Ganyan po talaga. Actually, nung hindi pa po uso itong mga gadgets, talagang lumalabas kami with our Bibles. Minsan malaki yung mga Bible na dinadala ko kasi nandoon may mga notes ako, sinulat ko. Pero ngayon, mas maganda na pong mag-evangelize. Nasa cellphone mo na lahat yung kailangan mo, di ba? So, ganun. Pero dati talagang dala namin yung mga paperworks, lahat, yung mga, kumbaga, sabihin natin kodiko, namin, naka-folder, tapos may Bible pa. So marami kaming dala-dala pag nag-evangelize kami para at least mas maganda yung presentation. We even bring charts, yung mga charts, mga drawings ba? Ibang kasama naman namin, may mga projector sila. Di ba? So, ganyan po. Pero kung di akong gadalang projector na mga ganun, kasi wala naman kaming projector nung araw. Oo. So sabi ko, talagang mahirap talaga to convince someone na sumama sa mga Bible studies na ganyan. Pero sige, sabihin mo, may mga artistang darating sa dyan sa malapit sa atin, sa plaza natin, may darating na artist. Abay, nandiyan lahat ng tao. Asahan nyo yan. Sige. Sige nga. Hinahamon ko kayo, gawin nyo. Mag-organisa ka ng Bible study dito sa kabila. May darating na mga artista, iiwanan kayo, pupunta lahat doon. Kasi ang hatak ng sanlibutan, talaga naman po. Pagtatakahan niyo pa po ba yan, sinulat na po lahat yan sa Biblia. So, yan po talaga ang masaklap na katotohanan ng mundong ito. Pero sabi ni Jesus, tayo ay nasa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Pero, since hindi tayo taga-mundo, tayo po ang gagamitin niya, tayo ang kanyang ambassadors para maiparating ang mensahe ng biyaya. So wag tayong matitinag, wag tayong magpapadala. Kung tinutuya tayo, tinutokso tayo, ayos lang yon. Sapagkat ito'y ginagawa natin para sa karangalan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood, and Jesus truly loves us all.